Hi guys, and welcome to our cash stuffing for our sinking fund. So continuation po to siya ng savings challenges na video. So for our sinking funds, we will start with this 1,000 peso bill. So tingnan nyo kung paano to siya liliit at liliit at liliit. 'Di ba? So last time nag-stop po tayo. Andito po yung marker ko sa ating medium priority na Megi binder, o hindi siya mini, Mumi Megi talaga siya. So saan ba to nag-stop? So nag-stop siya dito sa taxes. I think meron akong hindi na-upload na video, or tinamad ba akong mag-upload, basta meron yata yan. Hindi ko na maalala. So anyway, for taxes we currently have we currently have 450. So 1, 2, 3, 450. So lahat yan i-exchange natin for a 1,000 bill. So 550 yung ating nilagay for taxes. So para saan po ba itong taxes? So hindi lang po to siya like taxes per se. Kasama po dito yung binabayad ko sa retainer fee ng aking bookkeeper, yung mahiwagang bookkeeper ko, na parang quarterly po kami nagko-communicate kung panahon na ng bayaran. Pero mabait naman siya. Ang dami niya namang nagawa po sa akin. So, yun. Meron akong maliit na savings account just for taxes na walang laman dahil kakabayad lang ng tax noong April. So, ito pa siya ulit. Bali, from April up to now. So, nag 1,000 na siya. Ayun. Next, we have our envelope for our parents. Currently, we have struggle. Currently, we have 1, 2, 3, 400. So, ilalagay natin ang 400 dito. And we will get 1,000. So, we will be giving 600, kumbaga, to the parents envelope. So, ito yung parents envelope. Wala lang. So, anything na gusto ng parents ko, dito ko kukunin. I actually have 2,000 na save since September of last year. Grabe, no? Sobrang bagal eh. Kaya, ginawa kong style na ito na lang. So, maglalaan ako ng 3 or 4K. Tapos, kung saan ako nagsastop, sila yung mabuboost with the 1,000. Tapos, kukunin ko lang yung ano nila. Kasi, sobrang bagal. At aminado ko, sobrang bagal siya kasi sobrang dami ko ng category. So, wag niyo akong gayahin. Wala mo ng entry sa ating play money. Okay? Struggle siya, guys. Hindi talaga ako aesthetic na Then, for our home, this is actually the future home. Hindi yung household. So, separate yung household ko na envelope. Nasa bills po siya. Currently, we have 500. So, count natin 1, 2, 3, 4, and 5. So, baka sabihin nyo, wow, pawang mga bagong bills. Actually, talagang sinadya ko na bago yung bills na maiiwan sa binders because they also stay flatter. So, mas flat po siya. Hindi po magiging bulky. So, ayan. Ay, patungong end na. Okay. So, ito naman, yung future home ko, meron to siyang envelope sa Maya. Naka-time deposit po siya. Tapos, nag-end lang siya every 3 months, 6 months. Tapos, i-renew ko naman ulit. Hindi ko, lang kasi yung, short term lang kasi yung time deposit na goal ng Maya eh. So, diba, wala nang 1,000. So, what will happen? Ito na yung mahahappen. So, we have, cash count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,100. 150, 200, 250, 300, 350. So, 1,350 na lang yung natira na iikutin na natin. Okay? So, sa wedding, so, ito na. Ito na lang yung gagawin ko every time. Kasi naawa ko sa, pag 50, 100 lang parati.
dapat from time to time merong boost. Charot. Hindi po to aking wedding. Wedding po to ng kapatid ko sa December. So, ito yung mga gagastusin ko for them and for myself kasi meron talaga yung dapat kang mag-ayos, mag-dress up, 'di ba? And gift. Meron akong gift sa kanila. So, everything na related sa wedding ng brother ko, andito siya na envelope. Wala pa akong bank account for this. So, parang baka sa passbook ko na lang din siya ilalagay. Tapos, meron lang assign doon na kung ano siya. So, we will be moving this sticker later on. So, next, low priority na parang high priority. So, actually, may nakalaan na usually for travel and for office. So, pero, nirorotate ko pa rin sila sa kung merong magsisinking funds na rotational. So, travel will get 50. Meron din kasi akong yung cash and stuffing na yung ginagawa ko every after work ko. So, yung daily income ko, may nakalaan talaga for travel and for the office. Kasi naisipan ko, pag hindi ako mag-iipon for the office, baka masyam-syam na naman ako sa mga fees na ang shocking. So, office will get 50 kasi meron na siyang nakalaan doon mula sa Mumi Megi ko. So, yung travel, yung office, sa sila, nasa GoTime ko po sila naka-deposit. Merong folder doon. So, yung conventions and fees, ito, we will allot 100 for this. Sa December, andun yung annual convention namin. And usually, nasa 10K na kasi yung registration fee niyan. So, kailangan po siyang pag-ipunan dahil pag hayaan mo lang na masushoot ka talaga. As in. So, kailangan pag-ipunan. Sa mga professionals dyan, alam nila to kasi parating nagko-convention. Hindi naman parati, pero merong mid-year, merong annual. Sa amin kasi, merong mid-year, merong annual, tapos merong in-between, yung mga maliliit. Punta ako sa Siargao. Was actually bunga ng hindi siya bunga, part ng fee. Tingnan nyo, yung mid-year convention fee ko nasa 7,000 pero ang na-fund lang galing dito is 700. Ganon kahina yung ko dahil masyadong maraming categories. Bakit nandito yung travel? Kasi yung professional life ko may kasama po siyang travel. So yun, bills binder, and also known as your 1 month ahead, pero hindi ko pa talaga na-internalize paano siya 1 month ahead. Sana ba yung calculator? So ito siya, actually hindi to siya 1 month ahead. Ito, booster po to siya para sa priority envelope. So parang iso-snowball method kasi natin. So at the end of the month, this first envelope, yung contents niya will go to our priority envelope, which is the second envelope. So for now, I'm trying to save 1 month na worth ng mortgage para meron akong 1 month na i-advance by the anniversary of my mortgage. So para mabilis-bilisan din, hindi rin like 25 years, hayaan mo rin ng 25 years, no? So ganon. So last time, yung mortgage, yung hindi ko na, I think, na share, hindi ko yata na videohan, si mortgage yung nanalo sa kay Totoro. Yung si Totoro ko na savings challenge, makikita niyo siya mamaya. Niraraffle ko rin at the end of the month para sa isang sinking fund para magkaroon ng boost. So yun, Totoro savings, ayan. So 700 yung for the month of May. So nagkaroon siya ng 850 ngayon. Tapos nag-deposit ako ng 400 sa bank. Binalik ko na sa bank. Andito pala yung sige na lang. Reset na lang muna today. Telco, ito, we will give 50 muna. Oops. Regular guys, minsan ito yung ko, tracker. Minsan papel na lang na plain, no? So depende. Pag tinatamad tayo, ganon. Loans. So, dynamic tong loans. So,
meron na siyang 1,000. Oh, meron na siyang 1,000. So, we'll add another. Actually, yung loans, meron din siyang allocation from the daily, from the daily budget. So, pero nilalagyan pa rin natin. Yung metro, kababayad na natin nung May. So, let's add 50. So, yung metro actually is wala, investment ko to na naging utang. So, yun. Pag umabot ako ng 10,000, babayaran ko na naman ulit. So, nung May kasi, merong bonus. So, nabayaran ko siya. Bit na rin siya mag 1,000. Meron na akong 2,000 na naipon. So, andun po siya sa passbook din. Para kahit papano, makaka-earn ng interest. And kahit, di ba sabihin nyo, ay, liit naman ng interest ng nasa traditional banks. Pero girl, pag mag-a-apply po kayo ng visa, malaking tulong po yan pag nakita nila may pera ka sa bank. So, this one, credit cards, meron din siyang allocation doon sa ating daily. So, mamaya tayo mag-unstuff ng daily dahil tonight is a Friday. So, hindi ako lumabas. Si Mr. lang lumabas. So, meron na siya 150. Then, for transportation, ayun, 50 pesos lang muna. Alright. Kasi, magda-driving lessons na tayo. Yun. Nagda-driving lessons na kami bukas. Nako. Good luck talaga dahil nervyosa po talaga ako actually. Nung college ako, natuto akong mag-drive ng manual. Pero hindi na ako nakapag-drive thereafter. Dahil wala naman akong sasakyan. Tapos nang post-grad ako, wala din akong sasakyan. Kasi nasa ibang isla ako ng post-grad. So, ayun. Wala. Hanggang nakalimutan ko na lang. So, pero even then, talagang ang laki ng pawis ko pag mag-drive. So, we have 4 subscriptions. We have 100. So, kakabayad ko lang ng mga subscriptions dahil may pumasok na pera sa GCash ko at kinain na ni Netflix. So, yun. So, talagang pag hindi ko maagapan, kakainin talaga ni Netflix yung kakainin ni Netflix yung pera ko sa GCash kasi naka-auto debit. So, mga ilang araw din kaming walang Netflix, which is okay lang. Kung hindi ka naman manonood, pwede mo namang wag lang muna bayaran. Yung kagandahan lang sa subscriptions is kung hindi ka makakabayad, hindi siya magre-reflect sa iyong credit score. So, ayun. So, yung ating maintenance, so, meron pa naman. So, 50 pesos lang muna. Kasi meron na dito 1,000. Videos din ako na hindi ko alam kung ano yung topic na i-discuss ko. Diba? So, yun. May mga times din na wala. Gusto ko lang tahimik. So, ayun. Tahimik lang. Char. Electricity namin nung May, 18,000. 18,900 yata yung bill namin. So, hindi lang po ako yung mag-isang nagbabayad nun ha. Naghahati kami, 4 kaming naghahati. That's why nasa 4,661 yung share ko ng bill. Pinatingnan namin yung yung metro, yung fuse. So, na-discover, kanina lang, pumunta yung electrician. Medyo maluwag na pala yung mga connection sa fuse box. So, inayos yon. So, marami pong nasasayang na kuryente kasi loose yung connection. So, hopefully, I'm not sure if it will really bring down our electricity down. Pero, I hope na kahit papano merong maliit, diba, na So, internet. Itong wifi na to, plan ko na talaga itong ipapa-cut off dahil mag-shift na ako sa prepaid. So, ito yung wifi ng office. Household, ito yung kakabili ko lang ng anong tawag mo dun? Pero cash ko naman siya binili. So, iiwa ko na lang dito yung 50 pesos din sa household. Ba't ang dudugyot na 1
50 pesos dito. Dito ko rin kinukuha yung salary ng helpers. Binili akong rice, lagayan ng rice, 799 sa SNR. Para makikita na agad yung level ng rice ng mga helper, tas mag-alert na sila na, uy, wala ng rice. So, dito sa ating buffer, 50 lang yung ating ilalagay. So, ayun. So, na-fund natin lahat. Babalik ang ating markers sa front. Okay. So, ibang ano din tong bills kasi meron ding nakalaan for the bills from my daily finder. So, last few. Ayan. Ayun. So, sa June, welcome Totoro. may napasok akong 50 pesos. Pero not enough pa siya. So, maglalagay tayo ng another 50. Okay, so hindi muna tayo magmamark kasi wala pa. So, 50 for market. Kaka-market ko lang. So, toka na ng husband ko for next week. Ayan. And 50 for groceries. So, ayun. Hi. Hindi pa namin na-spend yung 5,000 ng father-in-law ko. So, baka next week kasi nagdidwindle na rin yung stocks namin ng meat. So, dun kami kukuha ng meat. At naubos na po siya. Ay, yung 100 ng shopping. Ilalagay natin balik. Yung shopping ko nasa Maribank. So, ayan. Pag baka 1,000 ako dito, nilalagay ko sa Maribank para if ever na matempt ako sa Shopee, at least mareremember ko na meron akong 1,000. So, 6. So, saan ba tayo wow, sa eat out talaga tayo nag-stop. So, ililipat natin to. Yung marker na green, ililipat na lang natin dito sa eat out. So, sa susunod na round, dito na tayo magsa-start. Okay? Okay. And that ends our special edition na sinking funds from a professional fee na pumasok. So, those were fees na were due to me December and February. December 2025 and February. So, yun lang. Bye!